Hi besties! Today gagawa tayo ng Dallas Mavericks number cake. Una ko na nga ditong niready ang ating whipped cream frosting. Ang gamit ko po pala ay Everwhip. Nilagyan ko lang siya ng powdered sugar for more stability and para mas lalong sumarap ang ating frosting. Medyo natagalan na ako dito sa pag-mix dahil nga ang gamit ko lang dito ay hand mixer. Pero magiging okay din yan. O diba, nag-volumize na siya? Ngayon, ilalagay na natin siya sa ating piping bag. Maganda na rin kasi na nire-ready na yung mga pang-decorate para tuloy-tuloy na ang ating pagde-decorate ng cake. Dalawa lang naman ang kailangan nating colors para sa Dallas Mavericks team cake, ang blue and white. Next na natin ang blue. Konti nga lang ang ginamit kong icing para sa blue since pang toppings lang naman siya. And para madali din siya kulayan. Unang ginamit ko ay liquid food coloring. Kasi akala ko kaya na siyang mag-darken since konti lang naman ang ating whipped cream frosting. Pero hindi pa rin siya kinaya kaya mamaya gagamit tayo ng Chef Master. Ayan, at ginamitan na natin siya ng Chef Master Blue. Yan, medyo dahan-dahan lang po tayo sa paglalagay. Alam naman natin na pag nasobrahan tayo, ay papait ang ating icing. Yan, dinagdagan pa po natin siya dahil nga hindi pa ako satisfied sa color. Gusto ko kasing mas dark pa siya para buhay na buhay ang ating cake. Ginabitan ko na nga siya ng kutsara dahil napapansin niyo rin po ba na pag spatula ang gamit natin, hindi siya ganun kabilis mag-darken, kaya kutsara na ang ginamit ko dyan. Dinagdagan ko pa siya ng konti para mag-darken. Tiniktikman niyo rin po ba ang inyong mga frosting pagka Chef Master ang gamit niyo? Ako kasi tinitikman ko dahil mahirap na baka pag nalasahan ng customer mapait na pala. Ayan, at okay na siya. Nag-dark na siya. Ready na natin, lalagyan na natin siya sa piping bag. Okay, ready na ang ating mga pang-frosting. I-next na natin ang ating number cake. Dito nga ay nag-DIY lang ako dahil wala akong number cake na silicone mold. Madali lang din naman siyang gawin, yun nga lang marami tayong cake trimmings. Ganyan lang po ang pagkakat para sa number 3 na number cake. Ang pagandahan lang sa number cake na silicone mold, saktong-sakto yung sukat and then walang nasasayang na cake dahil hindi mo nga kailangan na mag-trim ng cake. Pero okay lang din naman kasi yung mga cake trimmings naman ay kinakain ng aking mga anak. Minsan ginagawa ko rin siyang cake balls. Ayan, at itransfer natin siya sa ating cake board. Ayan nga masyado, naging ano na siya, halos 12 inches instead of 10. Pero okay lang din naman. Nilagyan ko rin siya ng ating fudge it caramel filling. Inuntian ko lang dahil nga since naked ang ating cake, baka kasi makita siya dun sa mga sidings. Hindi ko na siya dapat lalagyan pero naisipan ko lagyan para mas lalong sumarap ang ating cake. Ninipisan ko lang siya dahil nga, di ba pagka naglalagay tayo ng icing and then may mga ganyang filling, ang tagal bumitaw ng icing sa piping nozzle. Yan, spread lang po natin siya.
At maglalagay na po tayo ng ating frosting. Ang gamit ko po pala dito ay yung round na piping nozzle tip. Dahan-dahan lang ang paglalagay ko para maganda yung pagkaka-outline ng ating icing. Speed up na po natin ang video. Pero hindi pa ako ganyan kabilis ha. Ayan. Next naman yung gitna. Medyo nahihirapan nga po ako dyan dahil panay ang ikot ng ating cake turntable. May electric pan kasi ako sa tabi. Kaya hinahangin siya. Tuloy, ikot siya ng ikot. Next naman, ang second layer ng ating cake. And then, frosting ulit. And ini-next na nga natin yung ating mga blue swirls. Guys. Ayan, konti pa para mas lalong buhay na buhay ang ating cake. Ayan, nilagyan ko na rin siya ng grudges para pampadagdag kinam. And para mas lalong gumanda ang ating cake. Nilagyan na natin siya ng ating printed cake toppers. Nakuha ko nga lang pala ito sa Pinterest. Ayan, at okay na ang ating cake. Final output. Happy 3 months, Rahateo! Thank you for watching mga besties!